Sa Antarctica, isang grupo ng mga siyentipiko ang nag-drill ng yelo upang makakuha ng core mga sample. Habang bumababa ang drill, nagsimulang pumutok ang yelo sa ilalim ng kanilang kampo, at sa lalong madaling panahon ang drill ay nagsimulang lumubog. Halos mahulog din si Jason sa butas. Ngunit sinalo siya nina Jack at Frank na sa tamang oras. Pagkatapos ay nanganganib si Jack na tumalon sa ibabaw ng crack upang makuha ang mga sample, at kapag siya ay tumalon pabalik, ang yelo ay nabasag sa ilalim ng kanyang mga paa at siya ay nahuhulog. Mabuti na lang at nakahawak siya ng palakol at dinadala ng kanyang mga kaibigan. Bumalik siya upang panoorin kung paano nasira ang buong istante ng yelo makalipas ang ilang sandali. Dumalo si Jack sa UN Conference on Global Warming in New Delhi upang sabihin sa lahat ng mga pinuno ng mundo na pagdadaanan ng Earth isang bagong panahon ng yelo na magpapalamig sa lahat ng bagay sa planeta. Nang tanungin ng mga politiko kung gaano katagal ang natitira, ipinaliwanag ito ni Jack maaaring tumagal ng ilang siglo, ngunit kung hindi sila titigil sa paggamit ng fossil fuel sa lalong madaling panahon, harapin ng kanilang mga apo ang mga kahihinatnan sa kasamaang palad. Itinuturo ng mga politiko na ito ay nagkakahalaga ng maraming pera, at tawagan ang pananalita ni Jack na sensationalist claim sa labas ng gusali. Ang mga tao ay nagpoprotesta laban sa pagbabago ng klima at komento ng isang reporter sa Snow na hindi kailanman nangyari sa lugar na ito bago at pataas ang lungsod sa kaguluhan. Pagkatapos ng kumperensya, nakilala ni Jack si Terry na nagtatrabaho para sa National Pangangasiwa ng Karagatan at Atmosfera. Sumang-ayon si Terry sa mga punto ni Jack at sabay silang umalis upang magbahagi mga teorya. Makalipas ang ilang araw sa istasyon ng pagsubaybay ni Terry sa Scotland, isang napansin ng empleyado na ang isang boya ay nagpapakita ng malaking pagbaba ng temperatura, ngunit iniisip na lang ng kanyang katrabaho na isang malakas na alon ang nagpatumba nito kung kailan bumalik si Terry. Hindi nila ito sinasabi sa kanya. Sa Japan, tila isang normal na araw ng tag-ulan kapag biglang malaki nagsisimulang bumagsak ang mga yelo mula sa langit na sumisira sa mga sasakyan at mga gusali. At maging ang pagpatay ng ilang tao sa USA ay nag-uulat tungkol sa nagulat ang bagyong Noni sa mga eksperto sa panahon. Ito ang pinakamalakas na bagyong naitala at pumapatay ng daan-daan ng mga tao sa International Space Station. Laking gulat ng mga astronaut nang mapansin ang hindi pangkaraniwang, malalaking bagyo na nabubuo sa langit sa lupa. Samantala, ang anak ni Jack, si Sam, ay lumilipad patungong New York kasama ang kanyang kaibigan si Brian at ang crush niyang si Laura. Takot lumipad si Sam at lalo lang siyang kinakabahan kapag ang eroplano ay pumasok sa malaking bagyo na nagiging sanhi ng pagyanig nito. Biglang, inanunsyo ng piloto na dadaan sila sa ilang kaguluhan. Kaya lahat ay nagtatanggal ng kanilang mga seat belt at humahawak ng mahigpit habang lumalakas ang pagyanig. Mas masahol pa at nagsisimulang mahulog ang mga bag sa buong quarter. Sa kabutihang palad, hindi ito nagtagal at napagtanto ni Sam na hawak niya ang kamay ni Laura. Kaya kailangan niyang bitawan. Nang makarating sila sa New York, nagulat sila nang makita ang isang malaking grupo ng mga ibon na lumilipad sa kanluran. Kung sila ay tumatakas mula sa isang bagay, kung tutuusin, kakaiba rin ang kilos ng mga hayop sa mga bukid at zoo na parang natakot sila. Si Sam at ang kanyang mga kaibigan ay pumupunta sa kompetisyon at napakahusay. Ngunit si Sam hindi ko maiwasang mapansin na patuloy ang isang batang lalaki mula sa ibang paaralan na tinatawag na JD nanliligaw kay Laura. Nang maglaon sa istasyon ng pagsubaybay, sa wakas ay napansin ni Terry ang buoy pagrehistro ng pagbaba sa temperatura ng karagatan. Sinabi sa kanya ng empleyado kung ano ang nakita niya noong isang araw, ngunit hindi nagtagal matuklasan ang maraming buoy na nagpapadala ng parehong ulat. Ibig sabihin ay hindi isang ma-function. Nagpasya si Terry na tawagan si Jack at sabihin sa kanya ang kanyang teorya ay nagaganap sa isang napakabilis na hindi pa nangyari mula noong huling panahon ng yelo 10,000 taon kanina. Ang tanging modelo ng pagtataya na may kakayahang magplano ng senaryo na ito ay kay Jack, habang ang mga newscast ay nagpapaalam na ang Hurricane Noah ay lumalala at ang isinara ng Coast Guard ang mga beach. Isang teknisyan sa pagsubaybay sa Panahon Center sa California ay nagiging abala sa kanyang kasintahan. Sa halip na magtrabaho, bigla siyang nakarinig ng ingay at natakot. Ngunit ito janitor pala. Sa sandaling yon, ang telepono ay nagriring at ang teknisyan ay nababali sa tawag mula sa isang reporter sa LA. Sino ang nagpahayag na umuulan ng yelo na kasing laki ng mga bola ng golf? Sinusuri ng teknisyan ang TV at nalaman na nagsisimula na ang isang buhawi form sala. Kaya tinawag niya ang kanyang amo para bigyan ng babala. Ang lalaki ay lumabas at natuklasan na ang buhawi ay mas malaki kaysa karaniwan. Balik kay Jack, siya at ang kanyang mga katrabaho ay nanonood ng mga ulat ng mga helicopter ng balita na ay kinukunan kung paano mabilis na nabubuo ang ilang buhawi sa paligid ng LA at sinisira ang lahat sa kanilang landas. Ang mga tao ay nataranta at nagsisikap na makalayo.
ngunit maging ang mga malalaking sasakyan ay tinatangay ng hangin palayo at sa lalong madaling panahon magsisimula ring gumuho ang mga gusali. Ang Weather Monitoring Center ay tinamaan din at halos hindi na makatayo ang mga guho pagkatapos. Di nagtagal, iniutos ng Pangulo ang pagsuspinde sa lahat ng trapiko sa himpapawid. Ngunit dalawa ang mga eroplano ay hindi bumabalik sa oras at bumagsak sa Midwest. Ang isang emergency na pagpupulong ay isinasagawa sa Office of Global Change in Washington, D.C. at nagbabahagi sila ng mga ulat ng kakaiba at marahas na panahon mula sa buong mundo. Salamat sa kumpirmasyon ni Terry. Maipaliwanag ni Jack na ito nga nangyayari dahil sa mga agos ng North Atlantic na apektado sa pamamagitan ng polarized na natutunaw dahil sa global warming. Binanggit din niya na kakasimula pa lang nito at lalong lalala. Gayunpaman, ang pagbabago ng klima ay isang teorya pa rin, kaya binigyan siya ng amo ni Jack 48 oras para maghanap ng patunay na ipapadala sa gobyerno. Sa tulong ni Frank Jason at ng meteorologist ng NASA na si Janet, Jack nagsimulang magtrabaho ng husto sa pagsulat ng isang magandang ulat hanggang sa punto na siya hindi natutulog ng 24 oras. Kapag sa wakas ay nagpahinga siya, ang kanyang koponan ay namamahala upang tapusin ang ilan mga kalkulasyon at natuklasan nilang mayroon lamang 6 hanggang 8 linggo bago tumama ang bagong panahon ng yelo sa lupa. Kinabukasan, si Jack ay nakatanggap ng tawag mula kay Sam na nagpapaliwanag. Siya ay natigil New York dahil ang walang tigil na ulan ay bumabaha sa lungsod at mayroon nagdulot ng maraming pagsasara. Pagkatapos niyang ibaba ang tawag, nalaman niyang inaalok ni JD ang kanyang grupo na manatili sa kanyang magarang apartment. Habang ang sama ng panahon hindi pa umabot di si tao, na pagpapanik at pagsalakay sa mga supermarket, nakipagkita si Jack sa Vice Presidente at sinabi sa kanya ang sitwasyon ay kritikal, kaya dapat silang magsimulang lumikas, ngunit ang Vice Presidente hindi siya pinapansin. Samantala, sa Hilagang Europa, umuulan ng nyebe ng napakabilis sa huling 24 na oras na walang tanda ng paghinto. Isang search and rescue team ang ipinadala para kunin ang royal family, ngunit ang mga helicopter ay may zero visibility at nagtatapos sa paglipad sa mata ng bagyo. Sa lalong madaling panahon ang mga instrumento at talim ng chopper ay nagsimulang magyelo, na nagiging sanhi ng mga ito mahulog at bumagsak. Isang piloto lamang ang nakaligtas, ngunit sa sandaling siya ay umakyat sa labas, siya ay nagyelo sa kamatayan. Nabalitaan ni Terry ang insidenteng ito at nagpapadala ng kumpidensyal na data kay Jack dahil mayroon siyang mas makapangyarihang computer para pag-aralan ito. Ito ay kung paano nila natuklasan ang isang bagyo na bumubuo sa ibabaw ng lupa na hindi dapat mangyari sa New York. 3 araw na ang ulan at lahat ng tren ay umuulan sinuspinde at bumubuhos na ngayon ang tubig mula sa mga manhole ng kalye. Sa Canada, tumaas ang karagatan ng 25 talampakan sa mga segundo at nagdulot nakakatakot din ang mga bagyo. Sa katunayan, may mga ulat ng isang tropical na bagyo. Nakikita ni Sam at ng kanyang mga kaibigan ang mga ulat na ito sa TV bago ang kapangyarihan lumabas at inanunsyo ni JD na gusto niyang sunduin ang kanyang kapatid. Kaya siya nag-aalok na pasakayin ang grupo kapag umalis sila sa gusali. Nakita nila na ang lungsod ay isang ganap na kaguluhan at ang baha ay tumataas. Ang masama pa nito, natuklasan ng mga empleyado sa local zoo ang mga lobo nakatakas. Maraming tao ang nagmamadaling magtago sa National Library. Bagamat ay bawal sa loob ang lalaking walang tirahan dahil sa kanyang aso, hindi na makagalaw ang mga sasakyan dahil sa tubig at marami ang nakakakuha na tigil sa loob ng kanilang mga sasakyan. Nagsimulang tumakbo ang grupo ni Sam patungo sa library, ngunit nanatili si Laura bumalik upang tulungan ang isang pamilya sa isang kotse na nasugatan ang kanyang binti sa proseso. Biglang lumitaw ang isang malaking tsunami of nowhere at tumama sa Statue of Liberty bago dahan-dahang nilamon ang lungsod. Pumatay ng libu-libong tao. Tumakbo si Sam pabalik sa kalye upang kunin si Laura at dalhin siya sa silid-aklatan bago pa masakop ng alon ang lugar at makapasok sa loob ng unang palapag din ng library. Ilang sandali pa, natapos ni Jack ang kanyang mga kalkulasyon at tinawagan si Terry ipaalam sa kanya na ang hangin ay bumababa. Dalawang mabilis na lumilikha ng mga bagyo sa Canada, Scotland, at Siberia na lumalaki at makararating sa ibang mga lugar sa lalong madaling panahon. Mali ang kanilang pagtatantya ng 6 na linggo, aabutin lang ng 48 oras para magsimula ang bagong panahon ng yelo. Wala silang magagawa para pigilan ito, maaari lamang nilang subukang magligtas ng mga buhay. Sa sandaling yon, nakatanggap si Jack ng alerto sa kung ano ang nangyayari sa New York at nagmamadaling makipagkita sa kanyang asawang si Lucy sa New York. Lahat ng nakaligtas, kabilang ang aso, ay sinusubukang makuha komportable sa library. Walang sinuman ang may serbisyo sa kanilang mga telepono, kaya naghanap si Sam ng payphone. Siya ay bumababa sa isang baha na sahig upang hanapin ito, at kaagad tumawag sa mga magulang niya para sabihing ayos lang siya. Ipinaalam sa kanya ni Jack kung ano talaga ang nangyayari, na humihiling sa kanyang anak na manatili sa loob dahil lalala ang bagyo at lahat ng nasa labas manigas hanggang kamatayan.
Ang tubig sa palapag na ito ay tumataas ng pangalawa, at ang baha umabot sa kisam. Tinatapos ang tawag sa isang segundo, iniisip ni Laura na nalunod na si Sam, ngunit sa kabutihang palad ay nagawa niyang lumangoy palabas. Pagkatapos ay hinanap ni Laura si Sam ng mga tuyong damit at niyakap ito para makisalo sa kanya init ng katawan. Makalipas ang ilang sandali, ang lahat ay nagsimulang makarinig ng kakaibang ingay, at kapag sila tumingin sa labas, laking gulat nila nang makita ang isang cargo ship na naglalayag sa binaha ang mga lansangan na dumudurog sa mga sasakyan sa ilalim nito. Samantala, nagpasya si Jack na pumunta siya sa New York upang iligtas ang kanyang anak, anuman ang panganib. Alam ng kanyang amo na hindi siya mapipigilan, ngunit una, hinihiling niya sa kanya na subukan muli sa gobyerno, dahil ito oras na mayroon. Silang pagpupulong kasama ang Pangulo mismo. Sa panahon ng pagpupulong, gumawa si Jack ng isang kahangahangang pagtatanghal at nagmumungkahi na ang mga tao sa Hilaga ay dapat pumunta sa timog hanggat maaari. Marahil kahit na papuntang Mexico, ang Vice Presidente, muling hindi sumasang-ayon sa lahat ng sinasabi ni Jack. Ngunit sa pagkakataong ito ay mabilis siyang napagalitan ng pangkat ng presidente dahil sa wala binigyang pansin ito kung kailan dapat niyang gawing mas madali ang plano. Sumulat si Jack ng isang linya sa mapa ng USA ng lahat ng mga tao na maaari pa ring maging lumikas at nagpapaliwanag na nakakalungkot. Huli na ang lahat para sa mga nasa malayo dahil kahit sinong papasok sa lugar ay magyelo. Pagkaalis ni Jack, sinubukan ng Vice Presidente na tumutol evacuation muli. Ngunit hindi siya pinapansin ng Pangulo at inaprobahan ang kay Jack planong bumalik sa istasyon ni Terry na wala ng kapangyarihan ang gusali at nagpasya ang kupunan na uminom dahil sila huwag mong isiping maliligtas sila. Sa New York, wala rin sa kapangyarihan ang library, napansin ng walang tirahan na nagyelo ang baha at ginagamit ng mga tao ang pagkakataong maglakad sa yelo upang magtungo sa timog kaya ang mga nakaligtas sa magsisimulang maghanda ang library na gawin ang parehong. Sinubukan ni Sam na pigilan sila sa pamamagitan ng pagpapaalam sa kanila ng sinabi ni Jack, ngunit karamihan hindi siya pinapansin ng mga tao at aalis pa rin sila. Isang maliit na grupo lamang ang nananatili. At dahil ang temperatura ay nahuhulog ng napakabilis, wala silang pagpipilian kundi magsimulang magsunog ng mga libro painitin ang lugar. Sinisira din nila ang mga vending machine para makakuha ng akses sa ilang pagkain at gamitin ang mga carpet bilang kumot sa labas ng lungsod. Ang mga tao ay naghihirap mula sa lamig at panghihinayang sa pag-alis ng silid-aklatan. Ang ilan sa kanila ay nagsisimula na ring mamatay. Pansamantala, isinara ng Mexico ang mga hangganan nito dahil wala itong mahawakan. Mas maraming Amerikanong refugee. Ang lahat ng mga kalsada ay naipit sa isang masikip na trapiko, kaya ang mga tao ay nagsimulang tumawid ang ilog upang maabot ang Mexico bilang mga ilegal na imigrante. Pagkalipas ng ilang oras, sa wakas ay nagsimulang muli ang trapiko dahil ang nagkaroon ng kasunduan ang presidente ng Amerika, patawarin niya ang lahat ng utang sa Latin America kapalit ng pagbubukas ng hangganan sa isang ospital sa DC. Nagbabasa si Lucy sa isa sa kanyang mga pasyente nang makatanggap siya ng masamang balita. Nagpanik ang mga tao at nagsitakas. Kaya wala ng mga ambulansya. Sinabi ng isang katrabaho na mayroong isang pulis na may dalang snowplow na makakatulong. Ngunit ang pasyente ay hindi maaaring ilipat sa anumang bagay maliban sa isang ambulansya. Sinabihan ni Lucy ang kanyang katrabaho na umalis habang kasama niya ang bata maghintay ng tamang tulong. Bumalik kay Jack. Nagulat siya nang humingi ng tulong kina Frank at Jason para iligtas si Sam gamit ang mga kagamitang pang-agham na ginawa para sa Antarctica. Tinawid nila ang nagyelo na mga lupain sa kanilang truck. Ngunit kalaunan ay tumama ang sasakyan sa isang hadlang sa daan. Ngayon wala na silang choice kundi magpatuloy sa paglalakad gamit ang snowshoes at manatiling konektado sa isang lubid. Nagagawa nilang maglakad ng tuloy-tuloy sa loob ng ilang oras. Ngunit hindi nila alam ang tinatapakan nila dahil sa snow. At sa isang punto, naglalakad sila sa tuktok ng isang gusali, nabasag ang salamin, at agad na nahulog si Frank sa pagkaladkad sa iba kasama niya. Nagawa ni Jack na pigilan muli ang pagkahulog gamit ang kanyang palakol. Ngunit nasa ilalim ang salamin nagsisimula na rin siyang mag-crack. Una, pinutol ni Frank ang dulo ng lubid upang palabasin ang kanilang mga pangunahing supply bag, ngunit hindi ito sapat, kaya pinutol din ni Frank ang kanyang lubid. Ang kanyang mga kaibigan ay sumigaw para sa kanya. Habang si Frank ay nahulog sa kanyang kamatayan, pagkatapos, nagtayo sina Jack at Jason ng tent para magpalipas ng gabi sa ospital. Sa wakas ay dumating ang isang ambulansya upang kunin si Lucy at ang pasyente sa puting bahay. Inilikas din ang Pangulo, ngunit ilang sandali pa, ang Vice Presidente nakatanggap ng balita na ang Pangulo ay nahuli sa bagyo at hindi gawin mo. Sa International Space Station, nakikita ng mga astronaut kung paano natatakpan ng malaking ulap ang planeta. Tumatagal ilang mga larawan na ipapadala kay Janet sa sandaling makita niya ang mga ito. Hinuhulaan niya na tatama ang Canadian storm sa New York sa loob ng isang oras sa ang aklatan. Hindi makatulog si Laura. Kaya nakipag-chat sa kanya si Samsa
Wakas ay inamin ang kanyang nararamdaman. Tumugon si Laura sa pamamagitan ng paghalik sa kanya sa umaga. Natuklasan ng grupo na si Laura ay nawalan ng malay dahil sa lagnat. Tinitingnan nila ang mga sintomas sa isang libro ng gamot at sinusuri ang kanyang binti. Napagtatanto na ang hiwa noong isang araw ay nagbigay sa kanya ng dugo pagkalason. Sinabi ng libro na kailangan niya kaagad ng penicillin kung hindi ay mawawala ang kanyang binti. Kaya nagpasya si Sam na pumunta sa cargo ship para maghanap ng gamot at nagboluntaryo sina Brian at JD na tumulong. Mabilis na nakarating ang tatlo sa barko nang hindi alam na ang kanilang pabango ay kinuha ng mga lobo na nakatakas mula sa zoo. Nakalock ang pinto ng infirmary, kaya lumabas si Sam sa isang bintana ng koridor at maingat na umaakyat sa dingding. Binasag niya ang bintana ng infirmary at pumasok sa loob kung saan niya binuksan ang pinto sa kanyang mga kaibigan at nakita ni Brian ang penicillin. Gustong bumalik agad ni Sam pero tinuro sila ni Brian at JD dapat kumuha din ng pagkain. Habang nasa kusina sila, ang tatlo ay biglang natagpuan ng mga lobo na nagsimulang humabol sa kanila sa pamamagitan ng barko. Nagawa ng isang lobo. Nakagatin ang binti ni Jason, kaya tinamaan ito ni Sam sa ulo hanggang binitawan nito ang kaibigan at isinara nila ang pinto sa likod nila. Sa sandaling iyon, sa wakas ay sakop ng mata ng bagyo ang New York. Napansin ito ni Sam at gumawa ng plano. Aakitin niya ang mga lobo palabas ng silid upang mailock ng kanyang mga kaibigan ang silid pinto. Pagkatapos ay tumawid si Sam sa dingding sa labas upang muling gamitin ang bintana. Ngunit siya aksidenteng natapakan ang basag na salamin at nakuha ang atensyon ng mga lobo mas maaga kaysa sa binalak. Mabilis siyang nagsimulang tumakbo papasok. Pagkatapos ng ilang pagliko, nagawa niyang akitin sila sa isang koridor at kandado ang pintuan. Pumunta ang mga lobo sa kabilang dulo ng koridor upang subukang maabot ang kusina, pero nilock na rin ni Brian at JD ang pintong iyon. At ngayon ay nangungulekta sila ng mga gamit. Inilagay nila ang lahat ng gamit sa isang sugatang JD sa isang bangka at kinalagad ito palabas ang barko. Kasabay nito ang pagyelo ng mga gusali sa kanilang paligid at bumabagsak. Kailangang kunin ni Brian at Sam si JD at tumakbo papunta sa library kung saan sila pumasok sa mainit na silid bago mag-freeze ang natitirang bahagi ng gusali. Agad na ginagawa ng grupo na palakasin ang apoy sa nagyelo tanawin sina Jack at JD. Patuloy na gumagalaw si Jason, ngunit kalaunan ay bumagsak si Jason dahil sa pagod at kailangang idrag siya ni Jack sa niebe. Nang matuklasan niya ang mata ng bagyo, agad siyang nagsimulang maghukay sa niebe at nakahanap ng bukas na lagusan kung saan itinapon niya si Jason at kanyang sarili bago mag-freeze din ang lugar na ito. Makalipas ang ilang oras, nagising si Jason upang hanapin ang tent at ilang apoy nangyayari. Sa sandaling makita siya ni Jack, gusto niyang magpatuloy. Hindi naririnig ang ideya ni Jason na maghintay dahil iniisip ni Jack na maaaring hindi si Sam mabuhay ng matagal. Habang sina Jack at Jason ay naglalakad sa bagyo, patuloy silang nakakaharap ng yelo ng mga katawan sa lahat ng dako. Huminto lamang sila upang matulog sa tent sa gabi, at si Jack nagkomento na ang sangkatauhan ay nakaligtas sa panahon ng yelo. Ngunit kung hindi sila higit pa mag-ingat mula ngayon, hindi sila makakaligtas sa isang ito. Makalipas ang ilang sandali, napansin ng International Space Station na ang bagyo ay nagwawala sa Europa at sa wakas ay muli nilang nakita ang lupain. Kasabay nito, lumabas si Jack sa tent at nakita niya ang kalangitan na clear. Mas madali na para sa kanila ni Jason ang maglakad ngayon at hindi nagtagal ay nakarating na sila New York. Natagpuan ang Statue of Liberty na ganap na nagyelo at isang bungkos ng mga barkong naipit sa yelo. Kapag ang GPS ay nagpapahiwatig na sila ay nakatayo sa tuktok ng library, Jack ay nawasak nang mapagtanto na ang kanyang araw ay maaaring natabunan ng niebe, tumatangging sumuko. Ang duo ay namamahala upang makahanap ng isang butas sa snow at pumasok sa gusali sa pamamagitan ng isang bintana. Habang tumitingin sila sa paligid, nagsisimula silang mawalan ng pag-asa. Ngunit kalaunan ay nakita nila liwanag sa ilalim ng isang pinto at buksan ito upang mahanap ang grupo na buhay at maayos. Maging si Laura ay gumaan na ang pakiramdam. Mabilis na muling nagsama sina Sam at Jack sa mainit na yakap. Makalipas ang ilang sandali sa Mexico, ang Vice Presidente ang pumalit bilang bago presidente at matapos marinig ang tungkol sa mga nakaligtas sa silid, aklatan, siya nag-anunsyo sa TV na siya ay mali at siya ay magsisimula ng pangunahing rescue operation para mabawi ang mga taong naipit sa Northern Estado. Sa lalong madaling panahon ang mga helicopter ay nakarating sa New York at dinala ang grupo kasama na ang aso. Marami rin silang natagpuang nakaligtas sa ibang mga gusali. Sa International Space Station, ang mga astronaut ay nanonood sa mundo at napansin na ito ang pinakamalinaw na hangin nakita na nila. Tiyaking mag-subscribe at pindutin ang notification para makapanood ka pa mga ganitong video. Salamat sa panonood.